Happy Tuesday na mga higalag mga kaigsunan. Mula sa bulwagang tahanan ang ato ang pag-Sibiya. Maulan na kadlawon or maulan baka kita nga adlaw karon no? So ato ang kitik sa devotional karon ato ang basahon Hebrew 12:28. Therefore, we're receiving a kingdom which cannot be moved. Let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Sa Hebrew 12:28. Mao kana ang ato ang pamalandungan unya sa atong devotional. Welcome kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang pag-worship, no? Ang Bible study and a lesson study on the words. Marathon lesson karon communion with God. Ayon gospel sa Heptology lesson, ang storm nato gamay na lang, si Mansi na lang ang nabilin. So introduction start kita, i-pull down yung mga status bar, makita atong pizza. Tuesday, November 9. So bantay panahon na dayon kita. So ato ang temperature karon nga high 31 degrees lang, ang lowest 24. Kaula pa nato kay nag-ulan-ulan, light rain shower. Tapos galaw na kita sa adlaw. Atong galaw sa adlaw doon nato no sa kadlawon 5:10 AM, sunrise 5:32 AM. Manatong let there be light, so sa let there be dark. Sa atong kagabion, sunset 5:14 PM, ang dusk 5:36 PM sa kagabion. So wala na siya na nga usab. Ato ang wind situation 13 km/h light daw kuno. Size 8 ches 11 13 sa alas 12 mo 13 alauna 11 no nya just 8 sa alas 5 5 sa kadlawon hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Mana ato ang galaw sa ato ang hangin, galaw sa atong tubig, basta gipalurang nato ang makusog nga bundak sa ulan, no? Kay sa kadlaw natong kuan kusog man iyahang ulan, no?
Aran karon kay ni hinay na. So ato ang tide forecast no sa November 19. High tide, low tide, high tide, low tide. Tapos AM, PM. So high tide siya sa tunga gid nga gabi o. 0 S2 00. So 12 nga sa gabi. 2.05 meters. .73 feet, grabe kataas no. Low tide na po siya 7 hours po. 7:36 AM 0.42 meters, so 138 feet. Mubalik sa ka-high tide 1:47 PM 0.36 meters, 2.17 feet. Low tide siya 5:53 PM 0.4 meters, 131 feet. Sama na atong tide forecast no, atong high tide o low tide. So diri kita sa ato ang Yuletide nga countdown sa atong Christmas 35 days to go na lang, og sa New Year 42 days to go na lang sa New Year. So muna na ato ang countdown sa ato ang Yuletide. Balikan nato ang lokal na ito nga temperature no. So ato ang temperature no, ang high 31 degrees Celsius, ang lowest 24, light rain shower. So karon 25 degrees Celsius, sa alas 5 25 degrees Celsius, sa alas 6 25 degrees Celsius, sa alas 7 26 degrees Celsius, alas 8 alas 9 28 degrees Celsius, sa alas 10 29 degrees Celsius na kunoy 40% precipitation, sa alas 11 alas 12 1 alas 2 alas 3, oy same temperature katong high no, pero naa siya precipitation 40 30, sa alauna wala no, sa alas 2 mabalik na kunoy 40% precipitation, alas 4 30 degrees, og sa alas 5 29 degrees Celsius, alas 6 28 degrees Celsius,
alas 7, alas 8, 27 degrees Celsius. Alas 10, alas 11, alas 12, 26 degrees Celsius, no? So mao na kana ang ato ang lokal, no, nga bantay panahon ato ang temperatura, galaw sa hangin, adlaw ug tubig. Diri kita sa storm nga portion si Manye. Gahi kayo si Manye, no? STS paghihapon siya karon, na paghihapon sa Maxwin nga 63 km/h, max gas 148 km/h, nasa pressure nga 190 MB. Outside na ni siya sa Pilipinas. Padanang iyang pirada, oh. Karon ra siya kusog. Kusog-kusog dahil siya, no? Pero pag abot niya sa danang, hinay na siya. So, gahi kayo si Manye, no? Kung Pipito. Wala na kita i-update sa Pilipinas kay gawas na outside na siya sa Philippine Area of Responsibilities. Mauna lang nang nabiling nga bagyo, no, sa ato ang pagtutok sa storm. Si Sarah nga bag-o nito nga wala na, relax na siya, no? Pero 5 days dito siya, oh, si Sarah. Nag-start siya sa 11/13/2024. Nahuman iyahang pagtuyok sa mga bagyo, no, pagtuyok 11/8/2024 nya wala po kay siya ka disturb, no. 5 days dito si Sarah. Ang disturbance nawala, ang disturbance wala man nabuo. Sa gamay ratag ma-report, humana kita sa international nga update nato sa atong storm kay si Manyera nga nas karagatan pa dahanang ang diskarte. So nagbuletin ng ato ang pag-asa ng bagyo. Bulletin 25 kang Pipito. Pipito is now outside of the Philippine Area of Responsibility. So nakita silang trajectory, gawas na siya. Pati yung shadow, di na makatangkog, no? So wala na signal, no? No tropical cyclone wind signal. So kana lang ato ang update sa ato ang the storm. Silip na kita kang kabayan. Sa Israel, no? So nakalay pas kabayan karon, no? Kay
alas 10:50 pa kapin sa ilaha. Kanang kuan ba kanang minuto sa ato pareha na tanan minuto sa kalibutan, no? Ang oras lang lahi, no? 6 hours ang ilahang behind, so gabi pa sa ilaha. Golgotha Mount Calvary ang giadto nila 11:18. Tower of David, picture ni kabayan. Garining kuno sa Jerusalem. Sa kana lang sa ato ang Jerusalem. Sa atong channel na rapat i-update sa atong channel karon, no? Kina sila year-end meeting ang ato ang mga kadagkuan jud. Na SSD na ay sa ato ang kanang sanim, no, ni adto dito ang SWPUC nga year-end meeting kibali urag nana sila masayon ba kaha, no? Pero napakita mga devotional, no? Unya ang ato ang nightly series My Hope is Built, dito siya, no? My Hope is Built. Atong speaker gabi si Pastor Meljoy Pipito, no? Ato ang communication sa name, no? Ato siya dito, siya ang speaker. Unya na dito in verse Philippines, no? Gahapon og napud tay takna sa pagtuon, no? Gahapon nato na siyang ma-review, no? Ato ang takna sa pagtuon na so kana na ang ato ang pagsilip sa itong channel, sa itong mga kadalanan kanalan. Dito sa Utsuan na rin gitarong dito, tapit sa katong crossing ba sa Villa Pidilina, dapit napay tarungunon dito kato ilang gitarong. Dito sa Pili Drive naka-close paghihapon to, no? Katong agianan pa syudad, pasulod sa Pili Drive. So kana na lang ato ang update, no, sa atong kadalanan kanalan. Maghanay na kita sa dalan nga pagtulunan pa dulong sa Diyos, no? Welcome kita, no, sa ato ang pagatun-an quarter for this year, lesson 8, fulfilling Old Testament prophecy, Old Testament prophecy of Jesus, part 1, just this marathon lesson karon. So
part 1 part 2 na pod ni, no? Ang atong pagtuon nga importante ang Old Testament kay diha kuno na fulfilling ang prophecy o nya na pay prophecy of Jesus, no? Sa atong pagtuon nga Tuesday ugma ang sumpay, no? So kana ka mo sa ato ang website. So kung naaka mo sa ato ang website na datong yesterday's episode, no? Ang MP3 Monday lesson 8. So maklik na siya madto na sa ato ang Dropbox. Maklik ninyo itong download double link na ito nga arrow down, no? Basta nyo mga Bluetooth speaker o mga sa USB drive. So na po linking na to the Spotify account natin. Kung nyo na i-click, no? Blur ko po na sa Spotify account natin. YouTube app natin na po YouTube app natin. Blur ko po na sa itong YouTube app natin. Na ay home para sa ato ang less, no? So welcome kita, no, sa ato ang paghanay karon November 19, 2024 Tuesday. Atong first part nato ay magkatuon kita tulo ka Sabbath school og tulo ka devotional o nya adlibs, no? Yung first part nato stewardship nga devotional. Magasumpay kita, no, chapter diin na ay kamot diri ato ang pagasampayon. Magasagod kita sa verse 18 padulong na sa verse 33. Ato dayong second part, atong desire, atong devotional sa mga youth, no? Atong desire of ages. So diri kita nga line sa 139.1 to 139.7 po, no? So sakto ra po diri pag sa kay taas, no? Tapos atong devotional for all and heavenly places na to. Ang title, When God Leads. Uy, sa November 19, ang Ginoo mo leads, no? So ato na siyang pamalandungan. Unya, gibasa na to ang teksto. Man na ato ang mga devotional per second ug third na to nga part. Sunod mga Sabbath school layang kita. Welcome gihapon kita sa atong pagtuon, no, nga November 19, 2024 Tuesday. Sana atong mga Sabbath school, ato ang fourth part, ang in verse. Oy, Tuesday, bibo, no? Kay na-discussants ug na ay kining
journalist sa ato ang mga ka-inverse Philippines. So sabat ko nato ni sa atong mga senior youth yang adults nga mga professional. Atong fourth quarter na sulab dyan, lesson 8 nato in the shadow of the cross. O pagkatunan sa Tuesday, magbasa mo itong mga teksto in speak, no? Mga teksto ang atong pangbasahon. Alam na natin. Tapos sa ato ang sabat ko sa atong mga junior youth nga murag mahantong atong quarter deliverance. Deliverance na kay naka gawas na si Manye Pipito, no? Atong lesson 8 rescue witness. Pagkatunan sa Tuesday ni Himaya chapter 2 verse 11 of 12. Tapos ato ang 6 part sabat ko sa ato ang mahamtong atong 4th quarter themes in the Gospel of John, lesson 8 na to. Fulfilling Old Testament prophecy. O ato pagatunan sa Tuesday, Old Testament prophecy of Jesus part 1. So ang part 1 na sulat dito, no, ang kinabuhi ni Jesus Christ sa Old Testament mao to iyang napulpel. Mahibaluan nato siya sa atong pagtuon, no? Sumao na ka na atong mga hanay. So kini ato ang paghanay pag tuon gihatod kanato sa tumnubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit. O giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Channel atong small group sa itong Power of 70 ang TMI. Total members involvement, personal ministry ethics, gospel duty, on lamp, plague of missionary and preachers gi-prepared kini sa mga kahimanan ka-website kan kagrupuhan. Ato pasalamatan ato ang magaham nga Diyos nga nihatag sa kahigayonan nga padayon paghihap kita sa pagpamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong, iyang pulong nga may gahom, atong kalanon, ato ang ilimnon, living water ug ang pulong nga nahimong tao, no, si Jesus Christ nga tag-iya sa atong tag sa kinabuhi kay diyang gipakamatyan, pray for the soul, no, sa ligtis gid, no, di lang siya sa creation kundi sa redemption, no, ang ato ang praying for the soul. So ato ibalik ang himaya ug tungog, no, sa atong makahom nga Diyos, di ba? Sa anak, sa amahan, no, sa espiritu nga ay lahang team pagka mahigugmaon, pagka dalaygon, pagka gamhanan, no, pagkahalandon, so daygon sa walay katapusan, no, ang ato ang Diyos nga kagahom. So ato sad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsunan, kasi atong mga please, atong followers, no, mga likers, subscribers, sila atong tig-like, atong tig-hug, tig-message, tig-share, makakapian sa atong mga video link, makasip sa video, makareview sa mga video, makasubaybay sa atong mga distributed. Ato ang distributed, no, ang scripting, atong recording, uploading nato sa Facebook Live, nato sa YouTube channel, atong radio online, sa atong podcast, sa atong Spotify,
ug ang ato ang Bluetooth speaker nga downloadable link. So dira kita largo ra kita sa atong YouTube channel, no? Subscribe, follow, like, and share sa ato ang YouTube channel, Bible Reading Marathon Journey 2022. Ato ang make start, make history, no? Make play. Live time nato 10 a.m. to 12 over high noon. O pagkaman ana makatan-aw kita sa ato ang Doctriner Bible Study in the Air, no? O sa atong mga listener maka-review kita sa atong mga channel nga mga programa. Hantod atong offline nga prime time night lesser, no? Review kung masayo sa 7 p.m. kung malangan 9 to 11 p.m. di na matiwas, no? Na may sayop ani ato ang image category, usbo nato ni siya. Sa kana na ang ato sa YouTube channel, sunod ang YouTube Music nato ug ang podcast ug atong Spotify. Subscribe, follow, like, and share, no? Sa atong mga audio kibali nga playing. Ato ang Spotify, ang Sweet sa Castle Podcast Channel, maadta diha, no? O ang YouTube Music nato nga gamit paghihapon nato ang YouTube Music, no? So yan ang ato ang RSS, https /anchor.fm /d40 /d42e4 /podcast/rss na maadang atong account sa ato ang YouTube Music, no? Og ang atong downloadable link diri ang MP3 para sa mga flash drive o Bluetooth speaker. Nari sa ato ang website nga spiritstar2022.blogspot.com. Monday, no? MP3 Monday lesson 8 unya Q4 ma-download, no, atong yesterday's episodes na ay details. So kana na ang ato ang mga na-distribute o ang atong mga process. Magsugod na kita, no, ang naa sa kwarto kung makay mo siya pagluhod-luhod. Get your Bible and put in your heart. O magaampo kita sa ato ang pagsugod, magampo ka mo, no? Sa nga prayer, sa sincere nga prayers o prayer poll, magampo kita. Ampo kita, amahan na mo nga na sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhi ang imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatay mi karon sa pagkaon ng tagadlaw sa luwa kami sa mga utang, minsan kami nakasayloman sa nakutang kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan, kay imo ang gingharian ug ang gahom himaya hangtod sa kanturan. Amen. So may nang makasugutag sa iyo, no, kay busy kung malangan pa kita. First part kita kay magbasa kita, magsumpay kita, no, atong stewardship nga devotional ang half chapter sa Ephesians diinon na nato.
So diri kita sa verse 18 magsugod. Ayaw ka mo pag kahubog og bino kay kana maoy pagpatuyang kundi magpapuno hinuon kamo sa espiritu. Ay kuani didto ni sa mga kanang mga pari ba kay manginom magud sila, no? Mga religious ba, no? Gitambagan nga dili sa bino kundi dili magpapuno sa espiritu. Kay wala man na dili mas tambay sa ka mauday na magpapuno sa espiritu. Pag sinultihay kamog mga ang usa ug usa sa mga pulong sa mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon ug manag-awit ug managtugtog ug managdaig sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing nga kanunay magapasalamat kamo sa Dios tungod sa tanang butang. Unsa ka kung itaas na siya, no? Nga magsultihay og salmo, magkinantahay, no? Sa usa ka rumba, no? Napag nga kanunay magpasalamat kamo sa Dios Amahan tungod sa tanang butang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Pinasakupay kamo nga masinugtanon ang usag-usa ingon nga pagkataha kang Kristo. Kamong mga asawa kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkapana ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulos asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia. Nga mao ang iyang lawas ug siya mao ang manluluwas. Maingon ang iglesia masinugtanon nagpasakop kang Kristo. Sayon usab niya na ang asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigkapana sa tanang paagi. Kamong mga bana, igugmaan ninyo ang inyong masig kaasawa, maingon usab nga si Kristo nahigugma sa iglesia. O mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Aron ang iyang balaanon siya nga mahinluan na siya pinaagi sa paghugas kaniyang tubig uban sa pulong. Aron nga ang iyang atubangan sa iglesia ikatanyag dihas katahom niini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusama niini aron magpalaan siya o dili masaway. Ingon usab niini ang mga bana kinahanglan maghigugma sa ilang masigkaasawa ingon nga ilang kaugalingong lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa nagahigugma sa iyang kaugalingon kay wala gay tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingong lawas
kundi ang kapakaon hinuon siya niini o nagaalima niini maingon nga gibuhat ni Kristo alang sa iglesia. Sanglit mga bahin man kita sa iyang lawas, tunay mga hinungdan, pagabiyaan sa laki ang iyang amahan ug inahan, makig-usa sa iyang asawa sa og silang duha mahimong usa. Mahimong usa. Kini mao'y usa ka dakong tinago. Og kini nagapasabot ako mahitungod kang Kristo. Og sa iglesia hinuon alang sa matag usa ka laki. Dakan niya kinahanglan magmahigugma gayud siya sa iyang asawa. Ingon nga iyang kaugalingon. Og ang asawa kinahanglan magatahod sa iyang bana. Sumaw ka na ang ato ang Ephesians 5. Humana kita no. Next na dayon kita, disobedience na dayon kita no kay sunod mag-emphasize na kita sa ato ang devotional sa stewardship no. So tiwason nato unya no ang ato ang pagkudayon sa second part atong disobedience. Buhay na padayon na kita sa atong disobedience no nga DE 139.1 to DE 139.7. Chapter 14, we have found the Messiahs. Ato ang kabuton nga verse pages ani para matapos ang 143. So ato abasaw no. Has said unto them, come and see. They came and saw where he dwelt and abode with him that day. If John and Andrew had possessed the unbelieving spirit, oy, mo naman yung na isgutan sa lesson. Unbelieving spirit, the present ruler, they would not have. If John and Andrew had possessed the unbelieving spirit of the priests and rulers, they would not have been found as learners at the feet of Jesus. They would have come to him as a critic to judge his words. Many thus close the door to the most precious opportunities. Pero idea na siya no. Pero kung gipili na ni Jesus Christ, di na siya masayop no. Sila John ug Andrew mahimo siya nga disipulo. To judge his word, many those close the door to the most precious opportunities. But not so did these first disciples. They had responded to the Holy Spirit call and preaching John the Baptist
Now they recognize the voice of the heavenly teacher. To them, the words of Jesus were fulfilled of praisness and truth, and beauty and a divine illumination was it upon the teaching of the Old Testament scripture. The Messiah of truth stood out in new light. It is conclusion that the faith and love that enable the soul to receive wisdom from heaven. Faith working by love is the key of knowledge. Everyone that loveth knoweth God. 1 John 4:7. The disciple John was a man earnest and deep affection, ardent yet contemplative. He had begun to discern the glory of Christ, not the worldly pomp and power for which had been to hope, but the glory as the only begotten for the Father, full of grace and truth. John 1:14. As absorbed in contemplation of the wondrous theme. And so to impart the joy that felt as son, going in search of his brother Simon. He cried, "We can found another, we have found the Messiah." Simon waited for no second bidding. He also had heard the preaching of John the Baptist, and he hastened to the Savior. The eye of Christ rested upon him, reading his character. Reading his character, no? Manatong gikuan nga na ay gahom ang Ginoo nga mo reading sa character, no? Naman tayo mga mag-graduate naman siguro na ato ng eskwela mga psychology, no? Nga mga youth na to, no? Pero ang Ginoo magic man na iyang pagka reading sa character, no? Kay mahibalo magisa sa imong kinabuhi, no? And his life history, his impulsive nature, his loving sympathetic heart, his ambition and self-confidence. The story of his Paul's, his repentance, his labor, and his martyrdom. The Savior read it all, and he said,
Thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt called Cephas, which by interpretation as tung. Umauday ito, no? Nga, dili basta-basta gid ang pagka-life reading sa Ginoo. Pagkataas kaayo. Yang repentance, labor, ang pagka-martyr, kung isaysay pa imong kaugmaon, masaysay niya, no? Pero wala na, giusab na lang niya, no? Giputangan na lang niya call sign nga Cephas, no? Called Cephas with interpretation as tung. Makibali na si Pedro, no? The day following, Jesus would go forth into Galilee, and finding Philip, and said unto him, Follow me. Philip obeyed the command, and straightway he also became a worker of Christ. Duha din ni Philip, no? Naman po'y Philip nga deacons. Pero na day Philip nga disciples, no? Philip called Nathanael, and later had been among the throng when the Baptist pointed to Jesus as the Lamb of God. As Nathanael looked upon Jesus, he was disappointed. Could this man, who bore the mark to toil, the poverty, be the Messiah? Yet Nathanael could not decide to reject Jesus, for the message of John had brought conviction to heart. O ang message ay ni John, no? Conviction to heart. Sumana ang ato ang Desire of Ages, no? Ato ng padayunon ugma, line 140 na po ang line. So devotional for all na kita. Welcome kita sa devotional for all in heavenly places. November 19. Where God leads. Uy, pangutanong day where, no? God leads. Asa ko na siya. So, kabayan yung mga basahon, no? Nga itong igamit sa kadlawon hantod sa ato ang sunrise sa atong pagbangon. November 19. Ang okabon para maklaro na ito sa iyang Bisaya, no? Kay where God leads, no? Diin ang Diyos nagmando. O diin, no? So nagmando siya kasing-kasing, no? Ato ang balik kung ipasa ang iyahang Catechis. Hebreo 12:28. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace
whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Uy, nakareceive na kunog kingdom nga dili matarog, no? Unya atong buhaton, let have grace, unya serve God acceptably, reverence and godly fear. Murag prerequisite niya sa kingdom, no? Dire sabi siya sa November 19, no? Busa mapasalamaton kita tungod sa atong pagkadawat sa gingharian nga dili matarog. Og tungod niya na ihalad tangad to sa Diyos ang makapahimuot nga pagsimba. Makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod ug pagkahadlok. So nakadawat sa gingharian unya ang buhaton kadtong pagsimba, no? So ato abasahon ihang insight. A life of monotony is not most conductive. Ay, monotony din, no? To spiritual growth. Some can reach the high standard of spiritually only through attends in a regular order of things. When in His providence, God says that changes essential for the success of the character building, He disturbed the smooth current of the life. God says that a worker need to be more closely associated with Him to bring this about. He separate him from friends and acquaintances when he was preparing Elijah for translation. He moved him from place to place. He might not settle down at ease and as full of obtaining spiritual power. And it was God's design that Elijah influence should be power to help many. Let those who are not permitted to rest and quietude. Who must be continually on the move, pitching their tent tonight in one place and tomorrow night in another place. Remember that the Lord leading them and that this is His way of helping them to form perfect character in all the changes that we are required to make. This is to recognize as our companion,
our guide and our dependence. So inana nato no nga makauban ang Ginoo, companion, guide and dependence. Many are ignorant of how to work for God. Not because they need to be ignorant, but because we are unwilling to submit to His training. Moab is spoken to us as failure because the prophet declares Moab hath been is from his youth, and hath not been emptied from vessel to vessel. Neither hath he gone into captivity, therefore his days remain in him. And his ascent is not changed. Sa Jeremiah 48:11. Those eat widows whose hereditary, uncultivated tendency to wrong are not forged from them. Olas nga paragraph mga gadget, mga phone, mga classmate. The Christian is to prepared for the doing of work that reveals kindness, forbearance, long-suffering, gentleness, patience, and cultivation of this precious gift is to come into life of a Christians, that when called into service by the Master, he may be ready to use his highest power and helping, blessing those around him. Umuna, no? Ato ang mga devotional per second og third nato nga part. Mga Sabbath school na dayon kita. Ato ang fourth part. Unya 4 PM unya no sa atong Inverse Philippines. So intermission pa kita no kay naka-isa ka oras na kita. Happy intermission, pero pwedeng sa yuha pa. Ang makapaigo na sa pamahaw, makapamahaw na po no. Makapaigo, mga kapi, no? Watering, ato ang comfort, no? So happy intermission sa kita no, mubalik na kita padayon nato niya taud-taud no. Yes, welcome back sa atong Inverse no. Ang naka-intermission no, happy intermission diha. Ang naka pamaigo no, hinaut ng Diyos magapanalangin sa atong mga kalanon o padayon kita sa atong kalanon nga espirituhanon. Inverse kita no, sabat ko sa atong mga senior teachers nga professional. Atong fourth quarter Gospel of John, lesson 8 nato, in the shadow of the cross. 4 PM na po kita team no sa atong channel nga mga Inverse Philippines. Atong discussions of journalists. So magpili na kita kay Tuesday ra ba kita? In-speak kita karon magbasa-basa no. So sa inyong pilion. Ang application ba Sabbath School and PM ma-download sa atong Play Store or mga katab. Mga katab sa ato ang browser no. Browse sabbath-school.adventist.ayo/n. Ato untong less no.
i-click to ang gasiga nga cross nga picture para makita ang ato ang less. Yataplokon ato ang lesson 8 in the shadow of the cross sa November 16 to November 22. Naog dayon kay naara diri ang and speak Tuesday November 19 nasa bus. Pendut sana itong makita diri nasa balay nga iyang dingding murag color green na iyang dingding gipaaninuhan iyang kanang palmira. Palmira ba na siya nga tanom, no? So welcome na kita sa InSpeak. Now, how do these verses help us understand the human response and revelation to the gospel sa Exodus 15, 19, 12. Pag-uban pa no? Panahon sa Old Testament, Exodus 8, 15, 8, 9, 10, 9, 12. Sa Exodus 8:15, but when Pharaoh saw that there was respite, he hardened his heart, and hearkened not unto them, as the Lord had said. Pagahi niya yung kasing-kasing, pero ang Ginoo po'y kasulti. Pagahion. Then the magician said unto Pharaoh, this is the finger of God. And Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them, as the Lord had said. Amaw dito mo atbang yun si Pharaoh, no, kay kanang control siya sa Ginoo, no, control siya sa Ginoo nga. Nato sila yung mga magic, no nga. Bising walay kaya gid ang laban ni Pharaoh, mulaban siya kay control man siya sa Ginoo, no, sa iyang kagahi, sa iyang kasing-kasing. Mo nang kasagaran mga enemy, bisan pag di maglangan o di madali ang gira, pantayan nimo kay control siya sa Ginoo, no? Parihaan niya kang pero, no? Sa Exodus 9:12, and the Lord hardened the heart of Pharaoh, and hearkened not unto them, as the Lord had spoken unto Moses. Grabe mo. Amot gihimong robot si Pharaoh, no? Kay gipagahi gud ang iyang kasing-kasing, no? Kanang mahimuan niya istorya ba tungod ra pud sa kasing-kasing sa tao, ang Ginoo makahimog istorya. Kung kontra ka sa iya ha, gamiton kang iya nga kontra sa taas ra bang gid nga panahon, di ba? Pero kung dili ka kontra, no, dili ka niya gamiton, pero kung kontra gi ka, gamiton ka niya, no. Kay kahibalo ba ginang Ginoo muhan ay og kanang story, no? O ya story yang ibida niya mga tao niya, di ba? Bising sa pag-lead ni Moses, dili mo sugot ang Ginoo wala istorya, no? Gubot ang pag-lead ni Moses, di ba? Kay tungod sa problema sa tubig, dili mahurot ang problema pag, no? Ambot nga nung inana, no? Nga naay Ginoo gauban pero di mahurot ang problema, no? O sa Isaiah 6, 10 to 11, itaas man lagi nga 10 to 11 raman ni. Isaiah 6, 10 to 11.
make the heart of his people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they say with the eyes, and hear with their ears, and understand their heart, uncovered, and he held. Then said I, Lord, how long? And I said, until the city wasted without inhabitants, and the house without man, and the land be utterly desolate. Kuya po ng pagka-prophet ni Isaiah, no? Nga dili na repentance, padulong nas desolation, no? Nasako na po siguro kayo ang Ginoo diha, no? Isaiah 53:1, what believe our report, unto whom is the arm of the Lord rebel? John 1:11-13, he came unto his own, and his own received is not. But as many as receive him, to give he power to become the Son of God. Umaw ng kanang naiganti ba kung dawaton siya, no? Kung resibon siya kay power to become Son of God, di ba? Para mahimugig ka nga, grabe ka connected, grabe ka kanang purpose ang imong kinabuhi, no? Son of God ka, di ba? Even to them that believe on his name, which were born not of the blood, but of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Manang nindot nga, promise no nga. Kung naagit tayo Ginoo, unya Ginoo ato yung simba, alagaran, no? Pahalagahan og maayo, no? Diba? Naagit tayo time sa iya ha. Son of God, diba? Kanang di lang kay kuan ba nga gidawat kundi gi-work kikinabuhi nimo, no? Ang imong pagkasan og God, no? Nga mag-aka nga son of God, diba? Kung dawaton nimo siya, no? Pero ang dili kontra, walay labot, di ba? Mangaway unsa man di ay, di ba? No? Sa John 3:16 og 19, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. He that believe on him, he not condemned, but he that believe not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. O di ba na ay condemn already, no? And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. So maupod ng condemnation, no? Kay gipili ang kangit-ngit, di ba?
Kung piliun nimo ang kangit-ngit, di naman ka gustong kahayag, no? Pero kung sa tawag ana, realidad, bisig dautan ka mangita gid kag kahayag, no? Gusto gid kag kahayag panahon sa gabi, hayag akong kinahanglanon, di ba? No? Magpahayag, no? Na ay magpangit-ngit pero naagi kinahanglanon nga hayag, no? Dapat balanse na lang ato ano. Nga pilion na lang gid nato ang kahayag, no? What other verses promises come to mind sa John 12, no, nga inyohang ibasa? Humana kita sa in verse. Malago na kita sa ato ang Cornerstone Connection sabat ko sa ato ang junior youth nga murag mahamtong. So welcome na din kita sa ato ang fifth part sabat ko sa ato mga junior youth nga murag mahamtong ato Cornerstone Connection. Fourth quarter deliverance, lesson 8, rescue witness. Ang ipabasa din ni Himaya 2:11 ug 12. Tuon nato, no? Pasig nabasa na ni. Mangita tag KJB diri na KJB. KJB. King James Version na. So I came to Jerusalem and was there 3 days. And I arose in the night. I and some few men with me when I say kauban. Neither told I any man that my God had put in my heart to do at Jerusalem. That there was there any base with me, save the base that I rode upon. Murag iyang gikuan nga nagkiya ang Ginoo sa iyang mga kauban niya, no? Unya wala pug kunoy mga mananap nga nagsamok, no? And this week plus light quote, Prophet San King Elijah White. Attention to the single-minded passion of Nehemiah. Clearly, Nehemiah became committed to cause the inspired other to embrace with enthusiasm. This leadership skill is born out of the genuine conviction and goes well beyond just a good idea. Nehemiah was willing to risk his life for the cause. Do you believe so much that you might be willing to risk your life for it? Tanaw na to ang plus light, no? Narinig plus light sa application niya. Nehemiah's soul was in the enterprise he had undertaken. His hope, his energy, his enthusiasm, his determination, his contagious inspiring others with the same high courage and lofty purpose. As man became a Nehemiah in a storm and helped to make stronger the heart hand his neighbor. Mga tanong nga, daghan itabang sa pag-rebuilding kay the builders man as Nehemiah. So welcome na din kita sa last nga hugna sa atong Bible study na lesson study on the words. Marathon lesson karang Communion I will gospel sa Theology edition kon 7 part atong textual audio natong presentation.
Sa sixth part nakita sabat ko sa atong maham to atong fourth quarter. Teams in the Gospel of John. Lesson 8 na to fulfilling Old Testament prophecy o ato pagatunan. Ang Tuesday, November 19, part 1 pa man na mabitin. The Old Testament prophecy of Jesus. Solo pa na kita magpili na kita application ba? Sabat School ang PM ma-download sa Play Store, no? Or Sabat School ng application kung ana. Atong mga ka-browser, browse sabatschool.adventic.io pangitaon ng list. Kadtong Teams in the Gospel of John nga picture, i-click ang ato ang lesson 8 fulfilling Old Testament prophecy. Naog largo, no? Kaya narin ang Tuesday sa ubos. November 19, Old Testament prophecy of Jesus part 1. Alibro man day itong background, no? Basig lahi ang atong na-upload sa kanang image category na usbon pa to nato. So di na pod magselfie ang ato ang ka-browser mga katab, gibungkag na pod niya. Application ato gamiton, Sabat School. Ma-download sa Play Store, Sabat School ang PM, no? Paitaon na to tong list. Sa atong Teams in the Gospel of John, diri sa atong application. O niya, i-click ang ato ang lesson 8. Mulargo na siya. Kay application man na siya. O nara. Old Testament prophecy. Prophecy of Jesus part 1. Tuesday, no? 7:00 a.m. So ato basahan ang insight. In a discussion with the religious leader about his identity, Jesus affirmed the authority of the scripture. At first glance, it would seem necessary for him to do what because the religious leader believed in scripture. Nevertheless, even with him, this would emphasize the authority of the scripture and God's order to show them who he was, no matter how hard their heart. Where no matter how much they tried to fight the conviction. Katungkuan bagibasa niya sa sinaguga, no? Kaya nabay basahon sa sinaguga, no? Katong prophecy sa Ginoo wala man gidawat. Dapat mamangha ang mga tao. Hala, siya gid ka, di ba? Wala gi pagka-doubt. Suko largo sila. Pa lakon. Tanawa ra gud na. Dapat gi sundan-sundan na nila, no? Kung sa to ka tinuod tong gibasa niya nga ang propesya ay natutupad, no? Meanwhile, John record many direct quotation from the allusion to the Old Testament that point to Jesus as a fulfillment of the Old Testament promise of Messiah. For the following New Testament and Old Testament passage link, that is how does the New Testament use this text to bear witness Jesus. Unara, atbang-atbang. John 1:23, Isaiah 40,
3. He said, I am the voice of the crying and the wilderness, make straight the way of the Lord, as say the prophet Isaiah. Kang John ganin niyo. Magkunik di ay ng istorya lagi ni Jesus Christ na apod si John, no? Kay diri siya sa Isaiah 43. The voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in a desert highway for our God. Mao na ang gitupad kibali ni kana John nga propesiya, ano? Sunod kang John naman lagi ni. And said unto them, John 2:16-17, that shall thou take these things, sayings, make not my father's house an house of merchandise. His disciple remember that it was written, the Celdine house had eaten me up. Ay, katong pagkasuko, no? Jesus Christ. Sa Psalm 69:9, for the cell of mine house had eaten me up, and reproofs of them that reproach thee are fallen upon me. Sige at bang kibali ning old new ug ang old, no? Sunod John 7:38 of Jeremiah 2:13. He that believe on me, as a scripture hath said, out of his belly shall flow river of living waters. Sa Jeremiah 2:13, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and yet them out cistern, broken cistern, that can hold no water. O mao na ang propesiya, no? Ang natupad. Sunod John 19:36, Numbers 9:12, for these things were done that the scripture should be fulfilled. A bone of him shall not be broken. Sa Numbers 9:12, they shall leave none of it until the morning, nor break any bone of it. According to all the ordinances of the Passover, they shall keep it. Dahil na siya. Not just John, but Peter, Paul, Matthew, Mark, Luke, and all the New Testament writers, under the inspiration of the Holy Spirit, time and again strays how Jesus of Nazareth, life, death, resurrection, and ascension to the throne of God, are fulfillment of the Old Testament prophecy. Last nga paragraph, and although Jesus was content while pointing
the disciple to the scripture which foretold his ministry. When dead, the disciple finally understand the scripture pointed to his death and resurrection. It was only after he died and was resurrected and appeared to them that they finally got it. Therefore, when he had risen from the dead, his disciple remembered that he had said this to them, and they believed the scripture, the word which Jesus had said. Nari, John 2:22. When therefore he was risen from the dead, his disciple remembered that he had said this unto them, that they believed the scripture and the word which Jesus had said. O pareha po sa John 29 nga version. For as yet they knew not that the scripture that he must rise again from the dead. Di ba matuno nga ang death and resurrection ni Jesus Christ, so by sa scripture, so by sa Old Testament nga prophecy, no, o sa mga sinulat pa sa New Testament, di ba? So mao na kana atong mga nga tun-an nga pamalandungan, no? Tulo ka Sabbath school o tulo ka devotional o ang mga adlibs. So magtapos na kita, pwede na kahit ang makataas. Ang naa sa kwarto, no, kumakain mo siya pagluhod-luhod, put your Bible and put in your heart. Mag-ampo kita secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful, mag-ampo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord lift countenance upon you and give you peace now and forever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsulod ng atong tulumanon. Ang pagmalandong sa iyang pulong matagalaw matagabi mao kini inyong Bible study na isang study on the words. Marathon lesson karon, Communion with God. I will kasul sa Heptology edition 7 parts. Atong textual audio visual na itong presentation sa ato ang Heptology nga edition o storm, pero mo hinahinay na siya, no? So dili kita layon sa ato ang dili July, ha, kon kita November, no? November na kita, second to the last week sa ato ang November. Ang series na to sa atong channel, My Hope is Built. Kung na aktibidades ang ato ang kuan karon, no, ang SWPUC, no, ang year end nila nga meeting. So antod sa sunod nga higayon, ang Diyos nabalayan kayo madasan, dalago ng Diyos.